Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 3 menor de edad patay matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa closed van. Lalaking pulis binaril ng asawang kapwa-pulis. Ilang Pinoy hati ang reaksyon sa kinakaharap na impeachment complaint ni VP Sara Duterte. At tikman ang chicharon version ng Lingayen Pangasinan na tulapo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa impeachment ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Ilang Pangasinense hati ang reaksyon sa kinakaharap na impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Narito ang report ni CJ Turida. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Sa huling araw ng sesyon, inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos i-endorso ng 215 na kongresista ang impeachment complaint. Sobra yan sa kailangan na 102 o 1/3 ng lahat ng kongresista para hindi na ito dinggin sa Kamara. Mula sa Kamara, dinala ang Articles of Impeachment sa Senado. Base sa Rules of Impeachment ng Senado, si Senate President Cheese Escudero ang magpipreside sa impeachment proceedings. Kasama ang iba pang senador na tatayo bilang mga judge sa impeachment court. Kung ang ilang Pangasinense ang tatanungin, may ilang pabor at mayroon din kontra sa impeachment complaint kontra kay VP Sara. Kailangan po para mailabas niya lahat yung mga kanlang gobyerno, yung mga pera na inahanap ng gobyerno. Para sa aking opinion, hindi. Politika lang yan eh. Siguro gusto nilang pababain kaya i-impeach nila. Ayon naman sa isang political analyst, bagamat ang impeachment ay proper forum para malaman kung totoo o hindi ang mga akusasyon laban kay VP Sara, ang negative effect nito, it will always cause political divisiveness. And at this point in time, hindi rin maganda yung meron tayong hidwaan sa politika because we are on the process of political and economic recovery. Dati nang itinanggi ni VP Sara ang ilan sa mga aligasyon sa impeachment complaint. Ayon naman kay Representative Paulo Duterte, sinabing desperate at politically motivated ang aniyay pagmamadali sa impeachment laban sa kanyang kapatid. Kasama si Henry Duminsil, CJ Turida, One North Central Luzon. Patay ang 3 menor de edad matapos na sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa closed van sa Santa Barbara, Pangasinan. Nagbabalik sa report si CJ Turida. Patay ang rider ng motorsiklo at 2 niyang angkas matapos makasalpukan ng isang closed van sa kahabaan ng National Road sa Barangay Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan pasado alas 2 ng madaling araw kahapon. Pawang menor de edad ang mga biktima na isang lalaki at 2 babae, kabilang ang rider. Pare-pareho silang residente ng nasabing bayan. Sa lakas ng impact, nasunog pa ang motorsiklo, samantalang UP ang harapang bahagi ng closed van. Sa investigasyon ng pulisya, nakuha raw ng driver ng closed van ang linya ng motorsiklo. Ayon sa ina ng lalaking biktima, itinakas daw ng anak ang motorsiklo ng kanilang kamag-anak. Kasi po bandang alas 10 pa po, tinignan po ng asawa ko dun sa kwarto. Andun pa po siya, naglalaro sila ng bata. Opo. Tapos akala po namin talagang hindi na siya alis kasi binilin ko pa siya, huwag ka nang umalis. Anak, kasi masakit yung ulo ko. Opo mama, sabi niya. Tapos nalaman namin nung may pumuntang pulis dito na may motor po daw doon na aksidente. Paalala ng pulisya magsuot ng protective gears tulad ng reflectorized vest at helmet kung magmamaneho ng motorsiklo tuwing gabi. Huwag din magsakay ng mahigit sa isang back ride. Lumalabas po sa investigation natin na yun pong driver ng van ang nag-encroach, kumbaga siya po yung pumunta po doon sa linya ng motor. Wala pang pahayag ang driver ng van. Kasama si Ron Taniedo, CJ Turida, One North Central Luzon. 44 anyos na lalaking nangunguryente ng isda nalunod sa isang open pond sa Calasiao, Pangasinan. Naka-alerto Jeric Pasilyao.
Nalunod ang 44 anyos na lalaki sa isang open pond sa barangay Mancup, Calasiao, Pangasinan. Nakilala ang biktima na si Gary Garcia Macaraeg, residente ng barangay Ventanilla, Santa Barbara, Pangasinan. Sa investigasyon, kasama ng biktima ang 3 minor de edad na lalaki nang mapagpasyahan nilang mangisda gamit ang kuryente. Habang nangingisda, nakarinig umano ang mga kasama nito ng sigaw at nakitang lumubog na ito sa tubig at di na umahon pa. Posible umanong aksidente niyang nakuryente ang sarili. Parang ganun ang lumalabas sa investigation. Parang napitikan siya, tapos nung naparalyze na siguro yung katawan niya, kaya nalunod yun, nasupukit na rin siguro. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sabi ng otoridad, For information po, bawal po ang paghuhuli ng isda gamit po itong mga improvised na electric tools po natin. kasama si Ron Alister Taniedo, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Inilabas na ng DTI ang bagong SRP sa basic commodities. Asahan na rin ang taas presyo sa mahigit 60 basic commodities, epektibo ngayong Pebrero. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa kabila ng inilabas na bagong SRP ng DTI, tiniyak ng mga negosyante sa lungsod ng Dagupan na hindi pa sila magpapatupad ng price adjustment doon sa mga lumang stocks na paninda. Inilabas na ng Department of Trade and Industry ang bagong gabay sa Suggested Retail Price o SRP. Epektibo ito noong February 1, 2025. Bahagyang tumaas ang presyo ng 62 shelf-keeping unit o mga produktong ibinibenta. Kabilang dito ang ilang brands ng sardinas, karneng dilata, evaporated milk, Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Sa ngayon, nasa 15 pesos and 25 centavos hanggang 21 pesos and 25 centavos ang presyo ng sardinas. Nasa 48 pesos naman ang evaporated milk. Nasa 18 pesos hanggang 41 pesos naman ang presyo ng karneng dilata, depende sa brand. Ayon sa DTI, inaprubahan ang pagtaas ng presyo matapos ang pagsusuri sa tumataas na gastos sa raw materials, lalo na ang mga may imported component. Nilinaw naman ng DTI na 62 shelf-keeping unit lang ito mula sa libu-libong produkto kaya hindi ito masyadong marami. Ramdam naman ng ilang consumers ang bahagyang pagtaas sa presyo ng basic commodities. Oo, apektado ang consumer. Siyempre dahil tumaas ang mga bilihin. Bagamat meron ng bagong labas na SRP, tiniyak ng mga negosyante sa Dagupan City na hindi magkakaroon ng adjustment sa presyo ng mga lumang stocks ng groceries. Tanging ang mga bagong delivery lamang ang magbabago ang presyo, depende sa ibinabang SRP. Hindi naman basta-basta magtataas kasi gawa nung siyempre meron pa yung stock o yung dati. So ganun pa rin. Chris, ayon sa DTI, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang monitoring sa mga supermarkets, ganun din sa mga stalls para matiyak na sumusunod sa SRP ang mga negosyante. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala mga kapuso, ipadama ang inyong pagmamahal sa kapwa ngayong buwan ng mga puso. Inaanyayahan namin kayong makiisa at makibahagi sa GMA Regional TV Bloodletting Day bukas, February 7, 2025, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Gaganapin ito sa San Carlos Town Center Activity Area, San Carlos City, Pangasinan. Donate blood and save lives, mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lalaking pulis binaril ng asawang kapwa pulis sa Angeles City, Pampanga. Tutukan sa report. Patay ang isang lalaking pulis matapos umanong barilin ng asawang isa ring pulis sa Angeles City, Pampanga, pasado alas 9 ng gabi ng Lunes, February 3. Ayon sa pulisya, nakarinig umano ng putok ng baril ang kapitbahay ng mag-asawa. Nang sumilip siya, nakita niya nakabulagtang duguan na lalaki.
Yung kapitbahay po ng pulis po na biktima po sa kaso po na ito ay nakarinig po sila ng putok at nung silipin po niya ito dahil katabing bahay po ay nakita po nila niya na nakahandusay na po yung pulis natin na biktima at duguan na po siya at mayroon pong baril doon sa kanyang tabi. So nung pagkakita po niya doon ay pumasok po uli siya doon sa bahay niya para humingi po ng tulong. At nung bumalik po siya doon sa crime scene po, doon sa may garage po nitong biktima ay nakita po niya mismo yung asawang pulis po nitong biktima na may hawak po na baril. Naka-assign ang biktima sa Angeles City Police habang ang suspect ay naka-assign naman sa Regional Field Unit ng Forensic Unit. Batay sa investigasyon, napag-alaman na ang baril na recover sa tabi ng bangkay ng biktima ay pagmamayari mismo ng asawang pulis. Isinumiti na sa forensic group ang baril para isailalim sa ballistic examination habang ang suspect naman ay isa sa ilalim sa paraffin test para matukoy kung siya nga ang gumamit sa baril na nakita sa crime scene. Titingnan po ng ating Angeles City Police Office po ay may kinalaman po ito sa problema sa pamilya po at since yung suspect po ay mismong asawa po ng biktima po, so yun po yung anggulo na tinitingnan po natin ngayon. Kasalukuyang nakadetain ng suspect sa Angeles City Police Station at nahaharap sa kaukulang kaso. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang suspect at kaanak ng biktima. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Bahay sa Bangaldan, Pangasinan na sunog dahil sa napabayaang sinaing. Sundan sa report. Sa video na ito nakuha ni Jessa Banyas Blakir, makikita ang naglalagablab na apoy na tumupok sa isang bahay sa barangay ni Baliw, Mangaldan, Pangasinan kagabi. Nakatira rito ang 75 anyos na si Lolo Felix Ubando Sr. Umalis daw noon ng bahay si Lolo Felix. Naiwan ang kanyang sinaing sa lutuan na ang gamit ay panggatong. Umigib ako ng tubig doon sa malayo. Pagkatapos, dumating ako, may usok. Akala ko, hindi ko bahay. Ang dami yung pala bahay ko. Kaninang umaga, kita ang pinsala ng sunog sa bahay ni Lolo Felix. Pilit pang isinasalba ang ilang gamit na pwede pang mapakinabangan. Saka yung mga gamit nila dyan sa loob. Tupok lahat, walang natira. Ayon kay Tatay Felix Jr., humigit kumulang 600,000 pesos ang danyo sa sunog. Pero wala pang pinal na report ang Mangaldan Fire Station. Patuloy ang paalala ng BFP na maging maingat at responsable upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Dapat ang ating mga publiko sana dapat maging alerto. Huwag hayaan yung mga gamit natin, especially sa mga bagay na pwedeng magkaroon ng sunog just in case. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Listahan na mahigit sa 100 botante na namatay noong nakaraang taon inilabas ng COMELEC Bangaldan para daw hindi magamit sa eleksyon. Silipin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Ipinaskil na sa tanggapan ng COMELEC sa Mangaldan, Pangasinan ang pangalan ng mahigit sa 100 botante na namatay simula ng October 2024 hanggang January ngayong taon. Ito'y upang hindi raw magamit sa darating na eleksyon. Yes po, para po hindi na sila mabotohan or hindi sila makaboto since patay na nga po sila. Para sa mga botante, dapat lang daw na inaalis sa printed computerized voters list o listahan ng mga registered voter ang mga pangalan ng namatay na. Oo, mahirap yan. Illegal yun. Mahirap. Kasi nagpipiki sila ng buto. Kasi patay na, ibubuto mo. O bubuto. Ay, hindi pwede yun. Samantala, bilang paghahanda sa 2025 midterm elections, nakatakdang sumailalim sa training ang lahat ng mga election officers sa Region 1. Naka-schedule ito sa susunod na linggo. Then eventually pagkatapos po yun, then ititrain na rin po namin yung mga technical support staff at saka mga teachers po natin, mga electoral board members after. Matapos ang kanilang training, susunod naman na sa ilalim sa pagsasanay ang mga magsisilbing technical support staff at electoral board. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Solidarity Pact signing isinagawa para sa 2025 midterm elections. May ulat si Jeric Pasilyao.
Sabay-sabay na numpa ang mga miyembro ng kapulisan kasamang iba't ibang sangay ng gobyerno, lokal na pamahalaan, non-government organizations at religious sector sa ginanap na simultaneous Solidarity Pact signing para sa 2025 midterm elections. Pinangunahan ng Police Regional Office 3 at COMELEC Region 3 ang pagpirma sa Solidarity Pledge bilang simbolo ng kanilang pangako at suporta sa maayos at payapang eleksyon. Binigyang diin din ng COMELEC ang kahalagahan ng pagkakaisa ng bawat ahensya ng gobyerno para sa nalalapit na eleksyon. Everyone has an obligation, everyone's responsibility during elections is enormous. A manifestation that we are one. Yes. And our target is to reach our goal, to have, of course, successful election. As we define, successful election is that election which is with integrity, accurate, and of course, it was done peacefully and orderly. Sa tala ng Pro3, nasa 14 na lugar sa rehiyon ang napabilang sa listahan ng election areas of concern. Bukod sa pagtutok sa mga lugar na ito, patuloy rin ang isinasagawang anti-criminality operations ng kapulisan. Isa po kasi ang Region 3 na meron pong nasa listahan po ng merong active private armed groups. Yan po yung sa Nueva Ecija. Had a personal talk po sa governor po ng Nueva Ecija. Also extended to him yung aming pakiusap na tulungan kami na siguraduhin po na yung mga areas po na nasa Nueva Ecija na initially ay nakasama po doon sa areas of concern, including po itong sinasabing isang active private armed groups ay malansag po natin yun. Jarek Pasiliao, 1 North Central, Luzon. Samantala, wala pang paggalaw sa renta ng cottages sa Tondaligan Beach sa Dagupan City ngayong 2025. Nananatili sa 500 pesos ang rental tuwing weekdays, 800 pesos naman tuwing weekend, at pumapalo sa 1,500 pesos tuwing holiday, kung saan dito raw bumabawi ang mga cottage owner. Sinasamantala ng ilang beachgoer ang mainit na panahon naman upang makapagtampisaw sa dagat. Pahigpit naman na nakabantay ang mga lifeguard para sa kaligtasan ng mga nagpupunta sa Tondaligan Beach. Sila nanay, nagjaya. Ayun, nag-family outing kami. Kami lang, family nila talaga. Walang iba. Pinakawalan sa ilog sa Barangay Santa Margarita, Bagao, Cagayan ang 5 Asian box turtle. Isinuko raw ang mga pagong na ito sa Alcala at Solana Community Environment Offices at kalauna inilipat sa Rogelio B. Bagayan Nature Park and Wildlife Center para sa tamang pangangalaga. Ayon sa otoridad, ang pagpapakawala sa mga Asian box turtle ay makatutulong para mapanatili ang balancing ecosystem. Ang nasabing pagong ay nakalista bilang other threatened species ng DENR. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Presyo ng itlog sa Dagupan City nagsimula ng tumaas ngayong linggo. Alamin sa report. Nagsimula ng tumaas ang presyo ng itlog sa mga pamilihan sa Dagupan City ngayong linggo. Ayon sa mga egg producer, dahil sa malamig na panahon, apektado ang pangingitlog ng mga manok. Kaya ang resulta, kakaunti ang nagiging supply ngayon. Apektado ang dumarating na deliveries ng itlog. Mula sa dating 1,200 tray ng itlog, umaabot na lang sa mahigit 900 na tray ang nade-deliver sa ilang stall sa Dagupan City kada araw. Mga last 2 weeks, ma'am, medyo mababa pa. Pero nag-start sila magtaas mga 1 week na. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura, karaniwan ng pagtaas sa presyo ng itlog kapag apektado na ang supply nito. Lalo na kung sasabayan pa ito ng mataas na demand. Pero sa ngayon, wala pa naman umanong nakikitang problema sa supply ng itlog sa mga pamilihan. Dahil wala naman tayong nakikitang nagkaroon ng short ng mayan. Ang ilang sari-sari store owners, mapipilitan na rin daw magtaas sa presyo ng itlog. Kung dati na ibebenta pa nila ito ng 8 pesos kada piraso, ngayon magiging 9 pesos na kada piraso para kumita rin sila. Wala, problema din magtaas po kasi mami. Kailangan din itaas. Siyempre nagbabayad ng mga lisensya, mga ano po si di ma'am. Tumaas din, so kailangan din Sa ngayon, nasa 5 pesos and 50 centavos hanggang 9 pesos ang kada piraso ng itlog, depende sa size nito. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.
Simula 2022, dialysis patient ang 37 anyos sa si James Spring mula sa Pampanga. Dati siyang promodizer sa isang mall at dahil sa kanyang lifestyle, hindi na niya nagagawang kumain ng maayos at umihi sa oras na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang bato. Dagdag pa sakit sa kanya ang pagkatigil niya sa trabaho at pag-iwan ng kanyang asawa dahil sa kanyang kalagayan. Isa lang si James sa mahigit sa 3,000 na registered dialysis patient sa Pampanga na target matulungan ng provincial government sa nakaambang pagbubukas ng bagong dialysis center sa Guagua, Pampanga. Nag-donate ang PAGCOR ng 52.9 million pesos para sa 43 dialysis machines at water reverse osmosis system ng center. Habang nasa 29.3 million pesos naman ang nilaan ng DPWH para sa konstruksyon ng building nito. Bawat pasyente ay pwedeng mag-avail ng hanggang sa 156 dialysis sessions sa tulong ng PhilHealth. Tutulong din ang provincial government sa maintenance medicines ng mga pasyente. Ayon sa Provincial Health Office, dumarami ang bilang ng mga pasyenteng nagdadialysis sa lalawigan dahil sa pag-iral ng mga iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes at iba pa. Bukod sa Guagua Dialysis Center, nasa 4 pang dialysis center ang planong itayo at buksan ng Kapitolyo. Kailangan talaga natin i-strengthen yung preventive healthcare, which is yun ang ginagawa talaga ng gobyerno, ng province natin. Kailangan nilang malaman kung ano yung possible cause. Kasi kung di natin kokontrolin yung hypertension natin, diabetes natin, mga ibang sakit, it will lead into this. Bibigay ang mga organs natin. Mga kapuso, 4 na iba't ibang weather systems ang nakakaapekto sa ngayon sa ating bansa at posibleng magdulot ng mga pag-uulan. Kasama dyan ang Amihan, Easterlies, Intertropical Convergence Zone o ITZZ at shear line. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon kabilang na ang Apayao, Cagayan, Isabela, Quirino, Bulacan, Aurora, Batanes at Babuyan Islands. Posible ang malalakas sa ulan sa ilang probinsya kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Ayon sa Pag-asa, may posibleng mabuong sama ng panahon sa paligid ng bansa sa mga susunod na araw o linggo. Sa ngayon, mababa pa naman ang tsansa nitong maging bagyo pero patuloy na tutukan. May mga pag-uulan din sa iba pang bahagi ng bansa. Bawal daw ang sad sa huling gabi ng burol ng isang lalaki sa Bacara, Ilocos Norte. Sa harap ng kabaong ng lalaki, party mode at todo bigay sa pagsasayaw ang mga kaanak at kaibigan. Ganyan daw nila piniling alalahanin ang yumao dahil mahilig din siyang sumayaw noong nabubuhay pa. Pero kalaunan, hindi rin napigilang maiyak ng mga nasa burol. Namatay sa aksidente ang lalaki sa edad na 23. Proseso sa paggawa ng chicharon version ng Lingayen, Pangasinan na tulapo. Ating alamin sa report. Bawat kagat talaga namang mapapawaw sa lutong at sarap ng chicharon na ipinagmamalaki ng mga taga-Lingayen, Pangasinan. Ang tawag dito ay tulapo sa salitang Pangasinan na ang ibig sabihin ay crunchy. Si Aling Marites, isang dekada na raw siyang gumagawa ng tulapo. Dito raw kinukuha ang dagdag sa araw-araw nilang gastusin. Simple lang ang paggawa ng tulapo. Ang mga hiniwang balat ng baboy ay lalagyan ng asin at ipiprito hanggang sa maluto. Dapat crunchy pagka niluto na pambinta na crunchy. Yung ibang chicharon kasi yung balat lang. Ito may laman. Nasa 250 pesos ang kada 250 grams ng tulapo. Umaabot pa raw sa ibang probinsya ang kanyang produkto. Ayon kay Rebecca na isa sa mga tumatangkilik ng tulapo, talaga namang kakaiba ang sarap ng tulapo.
Bata pa lamang daw siya nang makahiligan niyang kumain nito. Masarap kasi maraming, every time na may balikbayan o kayo may nagbabakasyon dito, yun ang hinahanap nila palagi. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.